Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster, broadcast journalist from Albay. Bumanat na naman po yung magaling mga kababayan na spokesperson ng House panel, si Attorney Princess Abante. Sabi kanina sa press con, dapat na niya yung Senado, impeachment court, they should not speak for the defense. Mismo, mga kababayan. Kasi yun ang tingin. Hindi lang ng Congress, pati ng general public, ng mga observers po. At saka, nagiging very defensive po yung Senado sa issue ng pagdidelay. Yun man talaga po, dinelay ninyong dinelay. Pagkatapos, turo kayo ng turo sa Kongreso. Yung Kongreso po, tapos na yung trabaho. Ang ginawa ninyo, binalik ninyo yung articles of impeachment sa Congress para magkarason kayo sa ginawang pag-delay for 5 months. Sasabihin ng spokesperson ng impeachment court, hindi pa niya sila nakakomply. Kinumplika yung mga requirements, mga kababayan, na di man dapat ginawa. Sabi nga natin, yung ginawa ng Senado, gumawa sila ng problema na poproblemahin nila. Ganon mga kababayan, katindi ang ginagawa ngayon ng Senado. Yan sabi ngayon ni Attorney Princess Abante, binanatan yun na spokesman ng impeachment court. Do not speak for the defense niya. Pakinggan natin si Attorney Abante. Ito naging topic at paulit-ulit na. Kasi meron din ulit statement si Majority Floor Leader Senator Francis Tolentino na sinasabi niya raw po yung impeachment complaint, itong impeachment case against Vice President Sara Duterte, it dies, lapses, terminates with the lifespan of the 19th Congress. Forthwith is the 19th Congress daw. Sabi niya, show me a constitutional instruction giving them the mandate to continue. Show me where we can find the words carry over. What can you say about this? Very clear, well, mukhang dissenting opinion po yung binibigay ni Senator Tolentino. Nakalagay naman sa Constitution ang obligasyon, ang duty ng Senate is to try and decide. Totoo na walang nakalagay to carry over, pero hindi rin sinabi na matitigil siya pag natapos ang session. We have to remember the Senate is a continuing body kung tutuusin. So, if there's a pag pinakinggan mo si kabayang Tolentino, parang hindi nagtatrabaho sa Senado. Parang doon siya sa law office ni Fortun. Yung kinuwang 16-man defense team ni Sara. Yan ang tono ni Tolentino. Pati si Chis Escudero. Lalo na si Bato de la Rosa at si Alan Peter Cayetano. Lahat yan, ang tunog ng kanilang mga sinasabi, ang tema ng kanilang mga sinasabi, parang associates ni Fortun. Yan ang nakakalungkot dito sa impeachment na to, mga kababayan. Nasira niya yung reputasyon ng Senado. Kaya mabutit nag-aksyon na yung ombudsman, mga kababayan. Pinapasagot na si Sara based sa recommendation ng Committee on Good Government ng House, file ng kasong plunder. Balikan natin si Attorney Princess Abante. If there's an institution that can continue their duties beyond the sessions, the Congress, mukhang ang Senate din yun. Again, the House maintains its position that the Senate may try and decide the impeachment proceedings. Tuloy-tuloy po ito. Walang tigil. Hanggang matapos ang pag-present ng ebidensya, matapos ang pagkakataon ng depensa na mapagtanggol ang kanyang sarili, hanggang matapos yung pagkakataon ng mga senator judges na mag-decide dun sa merits ng kaso. Mambalikan ko lang po what you mentioned earlier. You said, do not speak for the defense, speak for the impeachment court.
I think this was regarding to spokes tungkol ng impeachment court. You also reacted on yung sinabi po ni Spokes Bukoy doon nga kay against tungkol. Sabi niya representing yun yung tingin ni Attorney Bukoy. Kayo rin po ba? Tingin nyo yun yung ginagawa ni Tonggol? He's speaking for the defense team. Well, yun yung lumalabas dun sa pag-question niya eh. In fact, yung I think nabanggit din to ni Attorney Bukoy, yung hindi... Kaya ang sitwasyon ngayon mga kababayan, ang defense team, 16 lawyers na mga batikan, yan ang komposisyon ng defense team mga kababayan. This is 16 man defense team plus 18 mga udas. Kasama sa defense team po yung 18 mga udas. Kaya nagpasiguro na yung Congress, nag-recommend na sa sa ombudsman. Hindi man si Sara panagot kasi may additional na defense team. Mga judge na yung kasama sa defense team. Kaya ayun, may order na po yung ombudsman para magpaliwanag si Sara doon sa final na kaso, plunder, bribery, kung ano-ano pa. Yung nasa articles of impeachment po, minus yung grave threat. Yun ang laman. Napag-usapan dito din, mga kababayan, mamaya ibigay ko sa inyo. Na-discuss dito sa press ko ni Atty. Princess Abante. Hindi pagtanggap ng House dun sa dokumento na walang kahit na anong nakalagay na label, wala naman kaming narinig mula sa defense team. Ang sumita ay ang spokesperson. So, hindi naman, in normal courts, hindi naman i-call ng court pag hindi tinanggap ng isang party yung entry of appearance. So, again, wag ipasa sa kamera yung paninisi na lalo-lalo na for an entry of appearance, yung hindi pagtuloy. Kasi yun yung ini-insinuate niya na dahil hindi natanggap ng House, dadagdagan yung pagkaantala. Hindi naman din yun. Alam naman natin na hindi yun dahilan. Thank you, ma'am. Thank you, Marian. Rose from UNTV. Good afternoon po, Attorney. Doon pa rin po sa directive ng Ombudsman. Ito po, nabanggit yung niyo po ombudsman. kanina na hindi po ang House ang complainant. Pero bilang tumugon po yung Ombudsman sa recommendation ng House, Good Government and Public Accountability, your reaction? Kasi June 10 na ipasa, yun pong pag-approve ng plenary. June 17, na-receive ng Ombudsman yung committee report. And after 3 days, they acted upon it. Well, the ombudsman should perform its duty. So, we will see what will happen sa ginagawa nilang investigation. Tama rin po na doon po recommendation ng House po, nakalagay po yung various complaints na nire-recommend yung ma-file against the Vice President and sa her staff. Senado, Tama po ba? sa Ano nga po Ombudsman, yung charges na yun? Basahin ko yung recommendations nasa paragraph 10, subparagraphs A to H. Again, this is not just for the ombudsman to initiate. We furnished all other agencies, so kung sino yung mas appropriate agency to conduct their investigations, ito sila. Letter A, technical malversation under Article 220 of the Revised Penal Code against Vice President Sara Duterte, SDOs Ms. Acosta and Mr. Fajarda in relation to Article 217 on the presumption of malversation for having used confidential funds for purposes other than
for confidential activities. Paragraph B, falsification under Article 171 of the Revised Penal Code for making it appear that funds were disbursed to actual individuals where acknowledgement receipts were questionable, ink, penmanship, and existence of the recipients. Letter C, Paragraph C, use of falsified documents under Article 172 of the Revised Penal Code, evident in the use of the falsified acknowledgement receipts. Subparagraph D, perjury under Article 183 of the Revised Penal Code against Vice President Sara Duterte and Ms. Acosta as the notarized certification contained a statement that the funds were used for necessary and legal purposes in relation to the agency's confidential activities as signed by the head of agency and special dispersing officers. Bribery under Article 210 and 211 of the Revised Penal Code against Vice President Sara Duterte and Attorney Fajardo being the individuals who offered the white envelopes containing money other than salaries to employ Department of Education. Bribery. Corruption officers under Article 212 of the Revised Penal Code against DepEd employees involved in the illegal disbursement and improper liquidation of subject confidential funds. Paragraph G, plunder under Republic Act 7080 against Vice President Duterte, DepEd officials, Mr. Fajardo, Attorney Fajardo, Major General Mempin, Lieutenant Colonel Nolasco, Colonel La Chica, Yusek Sevilla, and OVP officials, Attorney Lopez, Mr. Ortonio, Ms. Acosta, Colonel La Chica, and John Does for amassing at least 50 million pesos in public funds, while the confidential funds misused amounts to 612.5 million. And the wheel of conspiracy in Arroyo versus People has been established during the committee hearings. And finally, subparagraph H, betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Yeah. Ma'am, is it correct to say na yung mga evidence na nakalap ng good government with regards to these charges, same din po yung attachment ng House Prosecution Panel sa impeachment trial? I cannot answer that. I do not know. I have no personal knowledge on the pieces of evidence that will be presented in the impeachment trial. But are you looking forward to na mapapanagot si VP Sara and yung mga sangkot dun sa misuse, alleged misuse ng confidential funds, hindi man sa impeachment court pero sa hukuman? Dapat ang mga public officials na may misuse of public funds ay mapanagot. Napakaraming sword of Damocles. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Mahirap makalusot itong si Sara. I-acquit man siya, mga kababayan, ng mga Judas. Diyan sa Senado, ang nagtawag pala pong Judas, hindi man ako si Father Flavi Villanueva. 18 Judas daw, balasubas. Halimbawa pa, yun ang mangyari, mga kababayan, i-acquit si Sara. Wala siyang lusot kasi may kaso siya sa ombudsman. Pati sa Sandigan Bayan kasi yung plunder, Sandigan Bayan po yon. Tapos yung pagbabanta, yung DOJ, pag natapos na yung investigasyon nila, ipafile na rin yun sa korte. Yung grave threats and inciting to sedition. Other than that, mga kababayan, yung alam na natin, yung sa ICC, warrant of arrest na lang po yung iniintay doon. So yun po ang sitwasyon, mga kababayan, ni Sara Duterte. Ngayon, sinasabi ng kampo niya, siya mismo, pati si Amy Marcos, ang dahilan daw ay gustong mawala sa landas ni Martin Romualdez, si Sara Duterte, dahil sa plano na magpangulo sa 2028 presidential election. Malabo po itong mga kasong ito, consequences ng kanyang mga maling ginawa. Alangan man nakagawa ng mga mali dahil may plano siya sa 2028 presidential election, hindi na papanagutin. Walang ganun po. Gumawa ka ng mali, may consequences po. Accountability. Hindi pwedeng gumawa ka ng mali dahil may ambisyon ka na maglingkod bilang Pangulo, palalampasin na po. Yun ang mali. Ngayon, kung naniniwala sila na walang kasalanan si Sara Duterte, di i-acquit nila.
Di ba? I-acquit ng Senado, ng mga senator judges. Pero kailangan simulan yung trial para maipresenta yung mga ebidensya. Yun ang punto po dito. Yan ginagawa ng Senado, dinidelay ng dinidelay. Yan ang hindi nagugustuhan po ng House. Kasi yung House po, tapos na yung trabaho, ibinalik yung articles of impeachment para humingi ng ibang requirements. Dagdagan. At isisi ngayon sa House yung delay. Ito yung sinasabi ni Atty. Princess Abante. Gumagawa niya ng rason. Alam naman natin na niya kung sino talaga yung nag-delay. Ito yung sa ombudsman po. And I've seen it on social media. What I can confirm to you is that the plenary adopted the report of the Committee on Good Government and Public Accountability on June 10. And then the committee report was furnished to the ombudsman they received it on June 16. Nita. So it appears that the ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Sa sa heading ng nakita ko, nakalagay yung committee I still have to read about it and review my limited knowledge of the legal processes, no? Pero I will get back to you on that. On your question on kung ano ang implikasyon nito sa impeachment, hindi ko pa rin yan masasagot. We have to talk with the yung legal and also the panel of prosecutors. But just the same, dapat magtuloy-tuloy pa rin ang impeachment trial. So sabay-sabay na siya, mga kababayan. May impeachment case, may ombudsman case, may DOJ case, may ICC. So you see, mga kababayan, kung ano yung kinasadlakan ni Sara. Lahat ito, kagagawan niya po, mga kababayan. Walang dapat isisi dito, kundi sa kanyang sarili po. Consequences ito ng kanyang mga aksyon.